Magandang araw sa lahat and welcome back to JC Catalan Vlogs. So ngayong araw na to guys is another travel vlog na naman from this channel, and nakita nyo buong angkan na ang sakay-sakay natin sa ating multicab. So may mga bisita para tayo from another planet. Hindi, joke lang. Ito din yung kasama natin nung naglakwatsa tayo sa Siargao. So ngayon is dito na naman tayo maglalakwatsa kagaya ng sinabi ko sa previous video, kung saan sa susunod na video, which is ito na video na to, is pupunta tayo sa Manhuyod Sandbar. So bali mga 5 AM na kami umalis sa amin, which is sa Sibulan. So papunta tayo sa Bais, which is andun yung Cannibal Port, which is doon tayo sasakay ng bangka papunta doon sa White Sandbar. So bale 1.5 hour yata ang travel namin kasi hindi traffic, kasi weekend kami pumunta doon. And kung sakaling wala kayong sasakyan, pwede lang kayong sumakay ng bus o di kaya jeep. Tapos pagdating doon sa Bais is sasakay na kayo ng tricycle o di kaya habal papunta doon sa Cannibal Port. And kung sakaling hindi nyo alam kung saan yung Cannibal Port, ay sama nyo na si Tanong at saka si Google Maps. At syempre alam ko na kung ano yung tatanong nyo, magkano ang bangka papunta doon sa Sandbar. Ito, ipapakita ko sa screen nyo ha. Ay siya nga pala, may dolphin watching nga pala. So kayo nang bahala kung gusto nyo bang mag dolphin watching o di kaya doon lang sa Sandbar. At mas maganda pag magpa-schedule kayo para hindi kayo maubusan bangka. So eto na, nakarating na tayo sa Cannibal Port. So bali mga almost 7 na kami nakarating dito kasi may mga dinaanan pa kami. At syempre, nagdala na rin kami ng sarili naming makakain mamaya. Pinagbabawal na teknik ba? Pero hindi na kami nagdala ng kaldero. Mga ano na lang, Tupperware na lang. Para mas makatipid kami. Syempre, maglalagbook muna tayo bago tayo makasakay ng bangka. So by the end of this video guys, isasabihin ko sa inyo kung magkano ang nagasto namin at iba pa namin nabayaran sa pagpunta dito sa White Sand. So pagkatapos namin mag-logbook is didiretso na kami dun sana pa reserve namin na bangka. Syempre hindi dapat makalimutan yung mga pagkain na dala-dala namin. Siya nga pala guys, pag magpa-schedule kayo ng pupunta kayo dito, siguraduhin nyo lang na i-check yung high tide tsaka low tide, kasi pag low tide lang makikita yung sandbar. And tungkol naman doon sa dolphin watching, hindi natin masasabi na may lalabas ngayon kasi during this time guys, akala namin may makakapanood kami ng dolphin, kaso nga lang medyo hindi kalma yung dagat kasi hindi lalabas yung dolphins pag hindi kalma yung dagat Pero since maaga kami nagpunta dito, so unahan namin yung sandbar, and kung kumalma na yung dagat is magpapatuloy na tayo sa dolphin watching. Pero sad to say, hindi na kami nakapagpatuloy doon kasi medyo malalakas yung alon. So eto, enjoy nyo muna yung view. At pagkalipas ng ilang minuto ay hinagis na ni Kuya ang kanilang angkla sa bangka kasi nandito na tayo. Ayan na, binababa na ni Kuya yung hagdan. At medyo pa high tide na pala guys. Buti na lang mas inagahan natin. May nakita pa tayong mga buhangin kasi maya maya pag high tide na talaga hindi na makita. So eto, bababa na tayo. Ay, bago tayo bumaba, kakain muna tayo guys, no? So kakain muna kami. So bali, agahan pa to guys. Hindi kami kumain ng agahan kasi medyo na late na kami pagprepara na ito. So kakain muna tayo guys, no? Actually, tapos na pala akong kumain. Ayan, titignan na lang natin silang kakain. Ayan, sarap-sarap naman ang kain nila. At syempre, abutan pa kami ng pananghalian dito kaya may second batch pa. Ayan, no? Bababa na tayo guys. Nakapagpalit na tayo sa ating uniform. Okay? So nasa 10 to 15 minutes siguro yung biyahe ng bangka. Pero hindi ko na namalayan kasi nag-enjoy ako sa view. So ayan, nasa may bewang ko na yung tubig. And samahan nyo akong maglakad sa sandbar and pakitaan ko na rin kayo ng aerial shot.
At sa ngayon ay babalik muna tayo sa bangka kasi baka lalo tayong umitim. So sila naman daw ang maliligo. At ayan si Danielo getting ready na for swimming. At ayan si Fritz, hahagisan pa niya ng chinilas ang mama niya. O ayan o. So maya maya daw isasakay sila sa dragon boat. Yung ano, yung parang dragon na boat. Dragon boat talaga. Na hinihila ng bangka. So eto, ahon muna tayo kasi tayo ang shoot ng drone shot nila. So si Neil na ang bahalang mag-shoot sa dragon boat na ito kasi sasakay siya. So sasakay si Mama, si Papa, si Neil, si Tita Mar, si Dindin, si Bianca, si Fritz, at saka si Manoy Dindin. So price check sa pagsakay ng dragon boat na ito, nasa 100 per head. So minimum of 6 person and maximum of 10. So nasa mga 5 minutes lang kayong hihilahin ng bangka at ayan sila ang saya-saya. So ngayon samahan muna natin sila habang sumasakay sila sa dragon boat. At kung medyo boring sa inyo ang dragon boat, ito ang sakyan nyo, extreme, kayo lang dalawa. At dapat hindi kayo mahulog katulad nito. Pluk! At ayan, nahulog pa yung isa. So ewan ko lang anong tawag dyan, pero parang burger patty yung sinakyan niya. At kung hindi nyo kaya yon, may sandala na to, 3 ata or 4 ang kasya dito. So kayo na bahala. At meron ding maliit na dragon boat, kasya yata 4, hindi ko na na-videohan. So kanya-kanya na to na trip. At pagkalipas ng ilang oras, ay ayan, lumaki na yung dagat, nag-high tide na, and medyo malalaki na yung alon. So uwian na rin yung ibang nakabangka. So mukhang hindi na rin kami tutuloy sa dolphin watching kasi hindi na lalabas yung dolphin pag ganito ang mga alon. Dapat talaga calm yung mga alon. So pagkatapos namin mananghalian ay eto na't babalik na kami dun sa port. At eto na't nakadaong na rin kami. So sobrang init talaga guys. So talagang summer na. So eto, uwi na kami diretso. At kagaya na sinabi ko kanina is eto na yung total sa nagasto namin sa Sandbar Adventure. So pinili namin is 4-7 kasi nasa mga 11 to 15 person kami and kasali sana yung dolphin watching pero hindi. So hindi na yung ma-refund. So yun ang nagasto namin sa bangka. Tas may 500 pesos nga pala para sa docking fee dito sa port and 30 pesos per head para sa entrance. And about sa food is kami lang nadala, so wala kaming bayad doon. And doon sa dragon boat nasa mga 700 kasi 7 person yun sumakay doon. And yun na lahat. Kayo na lang bahalang mag-total kasi depende rin naman sa inyo kung ano ang trip nyo. Kasi baka wala kayong masakyan o di kaya ayaw nyo sumakay sa dragon boat o di kaya wala kayong pagkain. So ayun, kanya-kanya na tong DIY. Maraming salamat sa panonood and sana ay na-enjoy nyo ang video na to tungkol sa Manhuyod Sandbar. And abang-abangan sa susunod na video is patungo na naman tayo sa isang kilalang isla which is napuntahan na natin nung una. So pakikitaan ko lang kayo ng konting clips o clue. So abang-abangan sa susunod na video. So maraming salamat sa panonood and see you guys next vlog.